Hello, good morning everyone. So, welcome to my YouTube channel. So, actually I'm very excited kasi ano to, kumbaga bagong segment ko for my video channel and well, niname ko siya as Kopinyon. So, iniisip niyo bakit Kopinyon? Well, dalawang words kasi yon. Yung coffee, meaning gagawa ko ng mga video, parang editorial siya, giving my opinion on certain things na mga nangyayari, different topics. Well, anything under the sun naman, pwede ko naman siyang discuss. Pero most of the time, I think, ang magiging content nitong segment ko na to is more on hobbies ko and something na I'm very happy of doing, which is riding motorcycle, going to places, eating. Siyempre, hindi mawawala yan. So, it's opinion and then at the same time, ginagawa ko kasi to while I'm having a cup of coffee. So, most of the time kung nanonood ka nitong video ko, mas malaki ang posibilidad na umaga ko ginawa tong video na to kasi yun yung talagang ano ko, kahit sino naman siguro, most of the time, pagising mo sa umaga, coffee ang hahanapin mo. So, yun lang yung very short introduction of my segment na Kopinyon. So, this is my episode 1. And, siguro, ang gawin ko na muna siguro ang first topic is, bakit ako nagva-vlog? So, marami ng vlogger actually. Hindi lang dito sa Pilipinas, all around the world, marami na nagva-vlog kasi naging very accessible talaga na yung technology natin dito sa mundong ginagalawan natin na kahit sino pwedeng mag-vlog. So, that's given naman and yun na nga lang, it will always separates you kung anong klaseng vlogger ka ba. So, I'll just make this very clear. I'm not saying na yung ibang vlogger may ginagawang masama, yung ibang vlogger gumagawa ng mabuti. So, it's not like that. So, going back to myself, I started vlogging siguro last year yung pinaka-first ko. Nandyan naman sa YouTube channel ko, makikita mo naman. Nag-vlog ako on my first solo ride before the end of the year, before the end of 2023. So naisip ko lang siya kasi actually matagal naman na din ako bumabiyahe. So marami na rin ako napuntahan, marami na rin ako nakasama. And I can say na I'm very fortunate na marami akong mabubuting rider na nakasama. So, syempre hindi naman mawawala na meron kang makakasamang hindi okay. Let's just put it that way. Pero I'm fortunate and I'm thankful na mas marami akong nakasamang mga riders na marami akong natutunan sa kanila na magagandang bagay. And di-discuss ko naman din yun on my other opinion episode. Pero for me, I started vlogging kasi I want to share people kung ano yung maganda sa pagmumotor. Yun lang yung, actually lahat naman kasi tayo, ginagawa natin yung isang bagay. Well, ginagawa natin yung isang bagay for a reason. Magkakaiba nga lang ng reason, pero by the end of the day, yun pa rin yun eh. Ginagawa mo yung isang bagay kasi meron kang motivation, meron kang intentions, and meron kang agenda. So, it all goes down sa yun. Yun lang yung parang pinaka-basic na dahilan ko kung ba't ako nag-start ng vlogging because I want to share to other people what makes me happy and hopefully makapagbigay ako ng opinion kung sakaling makatulong man yung opinion ko na yun on a certain person, okay na sa akin yun. And kung halimbawang meron man akong maling opinion on certain things, makakuha din ako ng feedback na malaman ko na, mali pala yung iniisip ko na yun. So, it's more like a parang give and take situation of me vlogging. And kung meron man makapagbigay ng suggestion sa akin or advice sa comment box ko below, I mean, that's very much welcome.
So, yun lang siguro. Yun lang yung reason ko for started vlogging is I want to share, gusto kong i-share sa ibang tao yung ginagawa ko na nagpapasaya sa akin and hopefully yun nga makatulong din na baka sakaling may mag-start magmotor, makapunta sa lugar na pinupuntahan ko. And for me, ano yun parang bagay na hindi nabibili ng pera. Kasi para sa akin, when it comes to things na mahalaga sa buhay, most of the time, yung mga bagay na mahalaga sa buhay natin, whether tanggapin natin o hindi, most of the time, mga bagay yun na hindi nabibili ng pera. Like, yun. Ako, sa akin, yung makapagmotor lang ako, alis ako ng 6 a.m. in the morning, uwi ako sa bahay ng before lunch. Bagay na hindi nabibili ng pera yun Kasi it gives you happiness. Happiness na kahit bumili ka ng expensive na bagay, minsan hindi mo nararamdaman na you're content, you're happy. Pero may mga bagay na simple as yun nga, pag bumotor, pupunta ka lang, magkakape ka lang, babiyahe ka ng sabihin natin mga 100 kilometers one way, tapos uuwi ka another 100 kilometers, pero ang ginawa mo lang dun sa pinuntahan mo, nagkape ka lang, tapos umuwi ka sa bahay. Masaya ka. There's sense of parang fulfillment na nararamdaman ka. So yun, hopefully, dumami yung episode ko ng opinion ko, pero this is just episode 1. And lagi lang natin tatandaan mga rider, defensive riding is always the foundation ng ligtas, responsable, at disiplinadong pagmamotor. So yun, have a good weekend everybody and long live the ride. See you on the road. Adios.